Hello mga gaana di recipe na pangnegosyo naman tayo ngayon at talagang patok ito ngayong darating na mga okasyon. Kaya to this video ay gagawa po tayo ng simpleng krema de fruta, kaya umpisahan na natin. So dito kailangan natin ng 5 piraso ng egg yolk, medium po ito at half teaspoon ng asin at half teaspoon ng vanilla. Half cup na evaporated milk at half cup na mantika. At ordinary lang po na mantika yung gamit ko at dito maglagay lang po ako ng 1/3 cup ng white sugar. At tunawin lang po natin yan ng mabuti yung ating mga dry ingredients bago po natin lagyan ng 1 in 1/2 cup na cake flour. At dito maglagay ako ng 15 ml or 1 tablespoon ng baking powder. At haluin lang po natin ito ng mabuti hanggang sa kuminis yung ating mixture. At para kuminis talaga yung ating cake batter mixture ay kailangan lang po natin itong salain. At pagkatapos ay isit aside lang muna natin ito dito naman tayo sa ating merengue or mirang. So sa mirang po natin, kailangan po natin ng 5 piraso ng egg whites mula po ito sa medium na itlog at 1/2 teaspoon ng cream of tartar. Kung walang cream of tartar, ay pwede talagang gumamit ng white vinegar o yung ating suka na dato puti. At same measurements lang mga yung ilagay po ninyo. At pag napapansin po natin na nag-create na po ng makinis na bubbles yung ating egg whites ay mag-umpisa na po tayong maglagay ng ating 1/3 cup ng white sugar pero gradually lang po yung paglagay natin ng ating white sugar. At nang naubos na po nating nailagay lahat yung ating asukal ay transfer na po natin sa pinaka high speed yung ating hand mixer para madali po nating makuha yung medium peaks. At ito na po yung hinahanap natin mga na consistency ng ating egg whites. Sa preparation po natin ng ating egg whites, kailangan yung bowl na paglalagyan po natin ay dry. Kailangan po ay hindi basa at walang bahid na kung ano-ano, lalo na po yung matika para mas maganda talaga yung alsa ng ating egg whites. At ganun din po yung attachment ng ating hand mixer ay kailangan po ay dry at walang bahid na kung ano-ano. At pag i-transfer na po natin yung ating egg whites dito sa ating cake batter ay hatiin lang muna natin yung ating mirang at cut and fold lang po natin yan. At pag nakikita po natin na nag-well combine na po yung first natin na nilagay ay pwede na po nating ilagay lahat dito yung natira po natin na mirang. At cut and fold lang po natin yan ng padahan-dahan. At huwag lang po natin itong ma-overmix. Pag nakikita po natin na nagpantay na po yung ating mixture ay okay na po yan. At dito, gagamit lang po ako ng aluminum tray at may sizes po ito na 8x8x2. Maganda ito mga kasi may takip na at nakalimutan ko kung magkano po yung bili ko nito sa 10 piraso. At hatiin lang po natin yung ating mixture sa 4 na tray. At pagkatapos nito mga ay kailangan na isalang na po natin ito agad sa ating oven. Ay kailangan mga ay mainit na po yung ating oven habang nagbati pa po tayo ng ating egg whites ay kailangan po ay nagpainit na po tayo ng ating oven. At niluto ko lang po ito mga sa may init ng aking oven na 180 degrees Celsius sa loob ng 25 minutes. Mga depende din ho yan sa oven po na gamit ninyo ha. At isit aside lang muna natin ito. Gawan muna natin ito ng custard filling. So dito meron po tayong 8 piraso na egg yolk mula po ito sa medium na itlog at 3/4 cup na condensed milk. At 1/2 teaspoon ng vanilla at dito kailangan po natin ng 3 cups na evaporated milk. At pagkatapos lagyan po natin ito ng half cup na all-purpose flour. At haluin lang po natin ito ng mabuti at salain po natin. At pagkatapos mga galutuin po natin ito sa katamtaman lang na apoy ng ating kalan. At continue lang po yung paghalo natin hanggang sa kumulo ito, hanggang sa ito'y lumapot. At pag ganito nakalapot mga ilagyan po natin ito ng 1 tablespoon ng margarine. Pero may apoy pa po yung ating kalan na mahina lang habang nagtutunaw po tayo ng ating margarine. Haluin at lutuin pa natin ito ng mga 2 minuto. At ito na mga okay na po yung ating palaman at kailangan lang po natin itong salain para maging pino talaga yung texture ng ating mixture filling. At palamigin muna natin ito ng kaunti. At dito mga gagamit lang po ako dito ng fruit cocktail at kuhanin lang po natin yung kanyang juice or sabaw. At nang medyo lumamig na po yung ating custard ay lagyan po natin ito ng 1 pack ng all-purpose cream. At haluin lang po natin yan ng mabuti para mag-mix talaga yung ating all-purpose cream dito sa ating custard. Dito mga hindi pa ako kontento sa ating custard ay salain ko pa ito ulit kasi parang ang gaspang pa hindi pa pino. Para may mga maliliit pa na mga bilog-bilog.
At pagkatapos ay pwede na po natin itong ilagay agad dito sa ating chiffon base. Maganda talaga ito gawing pangnegosyo mga ga kasi ay ito ay medyo malapad na po ito, malaki na po yung ating 8x8x2 at yung bintahan natin dito ay nasa 180 to 200 pesos. Ang importante lang po tayo ay mag-hosting lang para malaman po natin kung magkano yung ating puhunan, para malaman din natin kung magkano yung ating dapat bintahan dito para naman po ay may tubo din tayo. At ito pwede na nadiretso na po sa ating customer, sila na po yung maglagay dito sa kanilang refrigerator or pwede din na tayo po yung mag-chiller, depende ho yan. Pero mas mainam na i-chilled muna natin ito bago po natin ibenta. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!